So, hey guys, this is Vianney. So, for today's video ay mag-i-explain tayo ng code. So, meron tayong ditong running na code which is code ng graph. So, ang ating first line is import java.util.asterisk semicolon. So, ang code na ito ay nag-i-import ng java.util package. Kabilang ang scanner, class, at iba pang utility classes na ginagamit sa programang ito. Next ay ang class graph. So, ang linyang ito ay nagdideklara ng isang generic class na tinatawag na graph na may type parameter na t. Ito ay kumakatawan ng isang hindi direksyon na graph. Kasunod naman ito ay ang public void add new vertex of t and s open curly bracket. At sa kasunod naman ng public void ay ang map.put of s and new linked list open and close diamond operator and open and close parentheses semicolon. Kasunod ay ang close curly bracket. So, ang method na ito ay nagdadagdag ng isang bagong vertex sa graph. Ito ay tumatanggap ng isang vertex S sa type T at nagdadagdag ng isang entry sa map na may key na S at isang bagong list bilang kaniyang value. Kasunod naman ay ang public void add new edge of t source, t destination, boolean bidirectional. Tapos, sa ibaba naman ito ay ang if statement. So, ang line nito ay nagsisimula sa line 12 hanggang sa line 24. Kasali na dito yung dalawang close curly bracket. Ang method na ito ay nagdadagdag ng isang bagong edge sa graph. Ito ay tumatanggap ng source at destination vertices. At isang boolean bidirectional na nagsasaad kung ang edge ay bidirectional. Kung ang mga vertices ay hindi pa naroroon sa graph, ito ay idinadagdag. Pagkatapos, idinadagdag ang destination sa adjacency list ng source. At kung bidirectional ang edge, idinadagdag din ang source sa adjacency list ng destination. Sunod naman ay ang public void count vertices, open and close, parentheses, and curly brackets. So, ito ay nasa linyang sandali lang ha. 26. Sa ibaba nito ay merong open curly bracket at kasunod nito ay ang system out println. So, ang method na ito ay naglalabas ng bilang ng kabuuang vertices sa graph. Pagkatapos naman ito ay ang public void count edge. Then, sa loob nito ay boolean bidirectional, tapos open curly bracket. So, ang method na ito ay naglalabas ng kabuuang bilang ng edge sa graph. Kung ang bidirectional ay totoo, ito ay binabahagi ang count sa 2 upang maiwasan ang pagbilang ng bawat edge ng 2 beses. So, pagkatapos naman ng public void count edge, ay dadako naman tayo sa public void contains vertex. So, ang method na ito ay sinusuri kung ang gap ay naglalaman ng particular na vertex S at naglalabas ng resulta. So, pagkatapos nun, mag-move forward naman tayo dito sa if-else statement.
So, ang method na ito ay sinusuri ko ang edge sa pagitan ng vertices S at D ay naglalabas ng resulta. So, pagkatapos ng if-else statement at mga system out print, so dito naman tayo sa line 73, which is ang public string to string open and close na parentheses. So, sa linyang ito ay nag-override ng toString ang method upang magbigay ng string representation ng graph. Ito ay naglalabas ng bawat vertex at ang kaniyang adjacency list. So, pagkatapos natin doon sa toString na method, dito naman tayo sa public class graph implementation open curly brackets hanggang dito sa graph, tapos integer graph equals new graph, open and close diamond operator, and open and close parentheses semicolon. So, sa bahaging ito, ito ay lumilikha ng isang scanner upang kunin ang input mula sa user at lumikha ng isang instance ng graph. So, ang graph na ito ay may class, type, na parameter na integer. So, pagkatapos ng public class graph implementation at public static void main, ay dadako naman tayo dito sa pag-create ng object sa ating graph class. So, pagkatapos nating mag-create ng object ay mag-add tayo ng edges sa graph, which is itong graph.add new edge. Pagkatapos ay ipinasok sa open and close na curly brackets. So, ito ay 0, 1, 0, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 0, at 2, 0. So, pagkatapos nito ay dito naman tayo sa system out print. So, sa linyang ito ay nagtatanong na sa user upang ilagay ang bilang ng edges sa graph. So, pagkatapos niyan ay dito tayo papasok sa for loops. So, ang programa ay pumasok sa isang loop upang kunin ang input ng user para sa bawat edge. Ito ay nagtatanong sa user upang ilagay ang source, destination, at kung ang edge ay bidirectional. Pagkatapos, idinadagdag nito ang edge sa graph gamit ang add new edge na method. So, pagkatapos nating i-count yung number ng vertices and edges sa graph, ngayon naman ay i-check natin kung ang edge naman ay present sa gitna ng dalawang specific vertices. So, ito yung graph that contain edge, tapos 2 at 4, I mean 3 at 4. Yung pangalawa naman is graph that contains edge 2 at 4. So, pagkatapos nating i-check yung edge, so, dito naman tayo sa vertex. I-check natin kung present si vertex o hindi. So, kailangan natin i-input dito yung graph that contains vertex, tapos 3. Pagkatapos niyan ay graph that contains vertex 5. So, pagkatapos nating i-check kung present ba si vertex o hindi, hindi natin kakalimutan na maglagay ng dalawang close na curly bracket if ever na hindi natin ito nalagyan.